Pilipino! Ilang bulsa pa ba ng mga politiko ang pupunuin nyo bago kayo kumalaw? Ito na po ang pinakahihintay natin, mga kababayan. Ngayong araw na ito, tayo po ay nananawagan para wakasan ang korupsyon, para palayasin si Romualdez at pamabangin pag-resign din itong si Bongbong Marcos. Huwag and some other guests are calling na pupunta dito mamaya. Hindi ko muna i-announce, ano? So mayroon po magbibigay ng kanyang mga pananaw at panawagan mula sa hanay ng mga mamamayan. Go ahead, brother. Dahil may sarili kayong agenda doon. Kami, hindi ko namin na sinasabing si Sara paupuin. Kung ayaw niyong paupuin, ano sabi ni Sara? Sa inyo na yan. Hello. Akala niyo gama sa posisyon? Magandang araw po sa inyo, mga kababayan. Yes! Sa kabila, kumain na ba kayo? Nag-almusal na ba kayo dyan? Ako, hindi pa nag-almusal. Dito, yung mga vloggers natin, kumain na ba? Pilipino! Wala pang Ilang quiz pa ba ang nanakawin ng mga politiko bago kayo gumalaw? Ano? Pilipino! Ilang flood control project pa ba ang hahanapin natin bago kayo kumilos? Pilipino! Ilang bulsa pa ba ng mga politiko ang pupunuin nyo bago kayo gumalaw? Ito na po ang pinakahihintay natin, mga kababayan. Ngayong araw na ito, tayo po ay nananawagan para wakasan ang korupsyon, para palayasin si Romualdez at pamabangin pag-resign din itong si Bongbong Marcos. Huwag po kayong maniniwala, mga kababayan ko, na si Bongbong Marcos ang nakadiskubre ng mga flood control project na yan. Wala po yung katotohanan. Dahil noong nakaraang taon din po, nandito ako, hinahanap ko kay Bongbong Marcos yung sinasabi niya sa kanyang SONA na 5,500 flood control projects. Dumaan yung baha, pinahapo mga kababayan natin. Sa kamay nilaan, halos sa lahat ng dako ng Pilipinas. Wala pong flood control. Mga multong flood control ang meron dahil ninakaw po ng mga politiko ang budget. Hindi lamang po mga kontraktor, mga district engineer ang kailangan nating palagutin. Palagutin po natin ang mga politiko, ang mga kongresista, lalong higit yung mga pumipirma sa budget, lalong higit itong si Mr. President dahil siya ang pumirma ng budget. Hindi po pwedeng wala siyang alam dahil siya ay may pananagutan sa lahat ng ito. Alam niyo po kasi, mga kababayan, kung tutuusin, sa laki po ng korupsyon, sa laki po ng mga ninanakaw nila sa gobyerno natin, maraming eskwelahan na po ang dapat na ipagawa niyan. Maraming mga infrastruktur na po dapat ang naituloy-tuloy sa pagpapagawa. Subalit lagana po ang korupsyon at itong mga politiko natin ang nagiging busog na busog. Kaya ngayong araw po na ito, mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo dito po sa EDSA Shrine. Wakasan natin, tutulan natin ang pandarambon sa ating bayan. Palayasin natin, pag-resignin natin itong si Bongbong Marcos na isang magnanakaw. Alam niyo po, mga kababayan, ang gobyerno natin ngayon ay masyado na sa pagnanakaw, masyado ng corrupt. This is the corrupt government we have, mga kababayan. Lalong-lalo na yung ating 2025 national budget na pinaka-corrupt sa kasaysayan. Hindi po pwede na wala po silang pananagutan yan. At ang pumirma sa national budget na yan, naging batas, ang naging bulok at kurator, si Marcos. Si Bongbong Marcos. At ito po, mga kababayan, ibabalik na daw nila yung budget ng PhilHealth. Ang kakapal ng mga mukha.
Nagdrama pa siya, brother. Nagdrama pa! Kung hindi daw presidente, pupunta daw sa rally! Tarantado. Sira ulo! Tugok. Magnanakaw! Magnanakaw. At hatulan ka ng mamamayan. Tsak, magaganap yun. Akalain mo, ikaw yung pinagraralihan, tapos pupunta ka sa rally! Baka palang na na. Paano magnanakaw na si Bongbong Marcos? We agree. Napakamagang mukha! Pupunta daw sa rally! Napakasinungaling! Marami na pong tao, mga kababayan. Napakatao na! Itong si Bongbong Marcos, pero wala po tayong nakikitang pagbabago. Ang nakikita lang po natin at nalaman po natin ay ang malakiang korupsyon sa kanyang administrasyon. Dapat po talaga natin pagbayarin itong si Bongbong Marcos. Pagbayarin! Pagbayarin! Ang mga magnanakaw! Una-una, si Marcos at si Romualdez, pagbayarin! Pagbayarin! Yes! At Romualdez, palayasin, pag-resignin! Nagpalit man mga kababayan ko ng Speaker of the House. Yan po ay Sarsuela lang. Correct! Sarsuela! Sila din yan! Dahil ang mundo, kontrolado pa rin ang asawa ni Romualdez! Mukha lang ang pinalitan, ang target, pondo pa rin ang taong bayan. Palusutin si Romualdez at si Saldico upang pagtakpan na nila ang krimen! Hindi tayo papayag ng ganyan. Hindi talaga! Panagutin, pag-resignin. Kaya ang panawagan, brother, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Sama! Sabay, The sabay. people united will never be defeated. The people united will never be defeated. At brother, dyan ka muna. At ngayon nakikita na ng sambayanan ang hanay ng mamamayang Pilipino. Lumalakas, lumalawak, lumalaban, lumalakas, lumalawak, lumalaban, lumalakas, lumalawak, lumalaban. Go ahead, brother, pira. Kailangan panagutin natin itong mga congressman na ito. Yung anak ng presidente, si Sandro Marcos. Hindi si Sandro yun. Si Kasi puro tanggi yung tatay mo na walang alam sa korupsyon. Anak ka, hindi mo man lang nasabi sa tatay mo. Kaya Kung ano ang nangyayari sa Kongreso. Brother, ang tawag ngayon sa kanya, anak ng teting naman eh. Anak ng teteng! Pag-resignin ng mga yan. Tama. Kayo mga magkakamag-anak, kayo ang nagtatakipan. Itigil natin mga kababayan ko. Ang korupsyon na yan, nasa isang pamilya, sa ilang politiko na pupunta. Ang pera ng bayan. Magpinsan, mag-ama, magtiyuin, Sila. magkapatid, mag-asawa. Nako, mga kababayan, ginawa ng biligasan nila. Kung sa mga Ilonggo pa, naging pulugasan sa mga lilintian ang gobyerno. Sila po ang nagnanakaw ng pera natin. Kailangan panagutin. Bongbong Marcos, pakinggan mo. Bongbong Marcos, pakinggan mo ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Dito tayo pumunta sa Luneta. Dito tayo pumunta sa EDSA Shrine. Yes! Yung mga nasa Luneta, hayaan nyo sila doon. Yung sa Liwasan, hayaan nyo sila dito. Sa EDSA Shrine kayo pumunta. At nandito, brother, ang mga vloggers, mga independent media, kayo na ang manawagan, Occupy EDSA. Ang panawagan ay tumataguntong. Nandito ang tunay na laban. Yes! At syempre mga kababayan ko, suportahan po natin yung ating mga kapatid na vloggers. Sila po ang naglalabas ng tunay na katotohanan. Kung makikita nyo po yan, 1 oras, 2 oras, 3 oras, tuloy-tuloy po yung pagla-live, walang cut-cut. Ngayong umaga na to, may nakita na po ba kayo dito na mainstream media? Tigilan nyo yung mga kasinungalingan nyo, mainstream media. Sir, babalik ka, i-reserve ang boses mo, i-move natin ng konti ang ating sound system para maiwasan ang feedback para swabe ang pirata. Sige po, mamaya
maraming salamat. Isang bagsak! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Romualdez Layas! Romualdez Layas! Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Brother, reserve your lalamunan habang hanggang 4 AM ito bukas. Babalik ka mamaya. Inaayos natin ang sound system. Pakinggan muna natin ang boses ng mga nanay. Pero baka hindi nyo alam, nandito na po ang Muslim Christian Solidarity Alliance. Nandyan sa likod at nagtitipon-tipon na. Dito na ka. Dito daw, dito. Ina-adjust ni Cap Tatay Rani. Okay, ayun. Pasok kayo dito. Yes! Salamat sa busina ng pakikipagkaisa. Nanay, come over. Salamat sa bumubusina. At balik kayo mag-rally kayo mamaya. May pandesal dito. Ayun! Busina! Busina para sa bayan! Busina kontra kay Marcos at korupsyon! Ayun! Marami na po ang nakikiisa dito sa makasaysayang pagtitipon na ito. Pakinggan natin muna ang boses ng isang nanay at isang magulang na rin na nakikipagkaisa dito sa paninindigan ng mamamayang Pilipino. Magandang umaga po sa lahat. Ako si Evangeline de la Cruz. Dati po akong seafarer for almost 14 years. I'm here to join Thank you, Ma'am Carol Joy. Tuwan, shoutout tayo dyan, Ma'am Carol Joy. Maraming salamat, Ma'am Carol. I'm angry with corruption. Ako po ay naging part ng technical working group sa Senate. We drafted bills in the Senate and House of Representatives. We are fighting for the interest of Sige, Sir Gerald. seafarers and their families. Pero ano nangyayari? Kitang-kita ko, I attended yung mga Senate hearings. Nakita ko po kung paano niluluto yung mga ginagawang batas, kung paano tinatanggalan ng budget, yung mga programs para sa mga Filipino seafarers. Dahil napupunta lamang po sa bulsa ng mga nag-i-interest ng yaman ng bayan. Unang-una na po ang Department of Public Works and Highways. Hindi ko kayo sinisipa. Nananawagan po ako sa mga Filipino seafarers. Huwag po kayong matakot. This is a constitutional right. Karapatan po natin ito ay protected under the Constitution. Sige, Eric. Huwag po kayong matakot. Hindi mag-practice ng any maritime agency. Supportahan po natin ang movement na ito. Let's go. I'm inviting all of you to join us here in the Leches Shrine. Magpalakas po tayo. Alam naman po natin that a single voice cannot be heard. But yung sama-sama pong boses mas magiging malakas, and we will shout Marcos Rizal. We are fed up with the all corruptions. Walang nangyayari. I was shouting, I was fighting, screaming loud for the progress of the Filipino seafarers. We are just begging for hospitals for the seafarers. We're just begging for extra benefits, for retirement. And anong pinatupad ni Marcos? Pinirmahan niya yung RA 12021, which is the Magna Carta for Filipino seafarers, and it's against the interest of the seafarers. Paano magiging Magna Carta for Filipino seafarers? It is a Magna Carta for the capitalists. Ito ay pinoprotektahan, and there is a provision in that Magna Carta with a wage cap, nanakawan ng sahod ang mga marino, benefit cap, nanakawan ng benepisyo. Si Marcos, bakit mo pinirmahan? Ito also is the allegations on Senator Joel Villanueva, our true. Grabe, galit na galit ako sa'yo. Bakit? Pinatupad mo yung first and second reading ng Magna Carta. Sinabi ko, wag! Because this Palagi, sir, mga kababayan, para yung mga makakadiscovery ng rally dun sa Luneta mamaya at malaman nila na mga nakakaliwaan na organized dun kasama si Bagag, makapunta po dito sa EDSA Shrine. Sana po i-share nyo. Palagi, share. Isusulong rin sa mga marino. Marcos,
Lugmok na lugmok sa kahirapan ng mga marino and they are suffering mental Kusina health sa issues. pagkikaisa. Maraming nasisiraan ng país sa barko. Ayan, maraming Ayan, dumating. dumarating, oh. Please, Dumadating, please mga kababayan. come and Ayan na. join us. Shout, Ayan na, mga scream mamsel. loud. Marcos resign. Thank you for this opportunity. Okay, sabay-sabay tayo nanay. Teka muna, sabayan mo ko. Marcos Romualdez resign. Sabay na, sabay. Marcos Romualdez resign. Marcos Romualdez resign. Marcos Romualdez resign. Marcos Romualdez resign. Ayun. Sa mga kababayan natin, huwag masyadong malayo po. Tay, huwag masyadong sa likod, tay. Mas maganda makita dito tayo. Kasi ang mga placards natin, mas maganda makita ang mga tao kaysa nakatago kayo dyan. Mas maganda po, mas ma-attractive. Kayo doon. Kababayan ko, Pilipino. Ano, lalakarin lang. Hindi ko lang alam. Layo pa. Layo na eh. Ako po si General Juanito Daos mo na naging Chief of Staff po sa DNG. Alam mo na namin na rally ni BBM, kaya nga siya. Dahil nga araw pa akong balisa. Dati po kasama ko si Bulacan. Secretary Anyo, si General Pinsay, Anong tawag doon? Politika. General Beloroso. Anong tawag doon? Politika rin. Ako po'y pumunta dito upang makilahok sa sambayan ng Pilipino para ibulaslas po ang ating damdamin. Ako po'y taga-Bawang La Union Grabe, La Union Tagalog. sa parte ng Region 1 po. Region ko po si Presidente Marcos. Siya po ang presidente ko. Dahil siya po ay Ilocano. Ako po ay isang Ilocano rin. Ngunit, dahil po naging biktima, hindi po sana ako magsasalita. Naging biktima ang ating mismong bayan dahil sa katiwalian, dahil sa korupsyon, na ang author ay mismo ang presidente. Amo! Dahil siya ang nag-approve ng 2025 budget. Maraming insertion, maraming projects sa DPWH. Lumabas po maraming projects substandard. Dumadami na po Ako mga po ay kababayan. dati sa gobyerno. Para sa akin, nung nasa serbisyo pa ako, hindi lang sa DPWH ang nangyayaring korupsyon. Magmula sa Tigas po, narap ng galerya. ang barangay, Mas maingay sa shrine. Malacanang. Naniniwala po kung may korupsyon. Pero itong nangyari po dito ngayon ay sobrang garapalan. Magmula kahit noon may mga korupsyon pero tolerable. Maraming klase ang korupsyon. Katulad po noon. Ingat po sa mga pupunta. At nakita nyo po kami, pwede nyo po kami puntahan. Ngunit pag alis ng maaga, yan po ay pagnanakaw. Dalhin nyo na po yung mga kamag-anak nyo, mga ma'am sir. Dito na po tayo mag-banding. Na pinabayaran ka ng mga tao. Yan po ang isang korupsyon. Ngunit, itong nangyari po ito, sobrang garapalan sa lahat ng hanay, hindi lang sa PWH ang korupsyon. Sa lahat ng sanay, mayroong korupsyon. Hindi lang po na ibubulgar. Sabi nila, si PBM ang nagpasimula ng diskubre ng anomalya ng korupsyon.
3 taon po siyang nanipihan ng presidente natin. Tama. Ngayon niya lang Nanay Corazon, sasabihin, shoutout. bakit nagkaganito ang ating gobyerno? Pwede La Torre, marami na po. Sa amin, Ano? meron po tayong sinasabing human responsibility. Ikaw ang presidente, may sekretary ka, may undersecretary ka, may mga regional director ka, lahat ang kanilang gawain na nakukulikta sa trabaho. Ikaw ay kapananagutan dahil ikaw ang pinaka-chief of staff. Alam nyo mga babae, kapag ang rally walang nakalagay Marcos resign, mga bayad yan. Tama din. Diba? Bakit nila ilalagay? Iyan nga ang punot dulo eh. Diba? Yan ang punot ugat mga kababayan ko na korupsyon. Si Bangag. Kaya pag wala kayo nakitang Bangag resign, alam nyo na kung sino yan. Ang ating mga kasundaluhan o other uniform force ay ginagampanan nila ang trabaho nila katulad ngayon. They serve the chain of command. And sa shrine po dito sa harap ng Robinson Galleria. Moral At mamaya-maya occupy na natin itong daan mga kababayan ko. Hinihintay lang namin kayo. However, kapag ang iyong superior ay hindi bibigay Ex-General po, Ma'am Nilian. maayon ang kanyang ginagawa sa konstitusyon, illegal ang binibigay niyang order, you don't have the moral duty to follow. Wala kang obligasyon na sundin siya. Pwede mo ba nga siya sawayin at di ba? Immediate supervisor o kung sino man nakakataas. Only legal orders. Yan ang lagi nyo tatandaan mamaya mga kababayan na kapag ang rally nila walang Marcos resign, alam nyo na kung sino yan. Hindi ko na matiis ang aking damdamin. Ang binubuhat. Tinawagan po ako dahil ating mga kasamahan at si General Dinsay na sumahok dito upang sabihin ang katiwalaan ng gobyerno. Itong administrasyon na ito ang the worst administration. Maraming namatay. Wala po talaga kayong makikita doon, Ma'am Jenny. Maraming mga properties Sara makikita nyo doon. Sasabihin nila. sa baha dahil sa Singilin si Sara, singilin ng Duterte yun na makikita nyo doon. Kaya much better dito na kayo pumunta. Palike siya namin siya sa 1,200 na nanonood. Maraming salamat po. Nakaw nila ang pera, ang kapal ng bayan, ang pera natin, pinagbayad natin sa pagpasweldo sa mga kawani ng gobyerno. Sana po, pagkaisa po tayo, labanan ang korupsyon, labanan ang administrasyon nito na upo ng Yes po, nandiyan si Antito si Coop. Pero nandun sa Luneta. Ang presidente natin. At wala namang mangyayari sa mga Kaya ka ba magnanakaw din ang natin. So lahat ng mga bansa, palisin, palayasin, panagutin, pulungin, huwag na ang pabalikin. walang detekto na paano sa posisyon. Nagkasala tayo dahil pinabalik natin Wala ang ka pamilya siyang Marcos. pakialam eh. Tapos Kaya nakaw na rin yung anak na Marcos. hindi sana presidente nilang pinapuhan niya. Tanga kayo. Puro pagnanakaw na lang. Ako, Ang ating matasamasan sa bayan. sa wartuwan tayo. Basta na sa batas. Huwag yung mga tangang comment ha. Ayoko nun. Gusto ko lahat ng sasabihin. Yes po, mga grupo ng mga leftists yung nasa kabila. Lahat dito pwede magsalita. Ilabas ang dami. Sige.
tayo, ang sinasabi ko na pinaayon sa batas yan. Kaya wala kayo. Mga kababayan ko, ito yung araw na pagkakataon natin. Isang araw lang po ito para ilabas natin ang hinaing natin dito sa kasalukuyang administrasyon. Sana po masamahan niyo po kami dito sa labas ng Quezon Shrine sa harap ng Robinson Galleria para magkaisa. Pag po tayo